Hi guys! Good morning! So for today, actually, I am very happy. Finally, uuwi ako kay mama sa Bicol. Alis ng bus ko mamaya is 7:30 AM. Pero mga 5 aalis na ako dito kasi hindi ko alam kung gano'ng kahaba yung pila mamaya sa terminal. Pero mas okay na yung maaga tayo. Hanggang next year na ako sa Bicol. So sobrang excited na akong umuwi. Kasi nauumay na ako dito sa Manila. Honestly, I'm also planning na pumunta ng Albay para naman makita si Papa. After Christmas siguro, magsa-celebrate ako ng Christmas and New Year sa Bicol. And although meron pa rin naman akong work, meron pa rin akong i-edit hanggang New Year. But still, ang mahalaga sa akin is that nandun ako, kasama ko yung mama ko and si Simba. Kagabi, naglinis na ako, nag-general cleaning ako ng buong apartment ko. And gusto ko, bago ako umulis, and pagbalik ko ng New Year is malinis tong buong apartment. Kaya talagang nilinis ko ng bonggang-bongga itong apartment ko. But I am really excited. Let's go! It's already almost 8 AM and supposedly 7:30 dapat nakaalis na kami, pero medyo magulo yung sistema nila sa labas. Sakto lang naman yung time ng dating ng bus, kaya lang nilinis pa nila, ganyan. Mukhang late na kami makakaalis, pero it's okay. At least ang mahalaga sa akin for me is nakasakay na ako ng bus. Morning. Let's go. Wow. Ang sarap. Kumain na ikaw, ha? Wow, munggo. Ang ganun po. Thanks, Mom. Gaampak lang ako ng mga galing sa Maynila. Ponds para kay mother and cream soup ulit. Also, more chicken powder. Napakalaking bottles. Ang libro ko na nabasa na ang damit ni Papa. Wala na yan laman. O, anong, sige, lagay kita dyan. Masiram! Saan galing to, ma? Banis! Galing matinati. Smile! Ano ka muna? Ay. Si B1 at saka si B2. B1, B2. Oh, wawa naman, ang daming sugat. Ang cute-cute niya naman. B2! Cute mo naman. Hi guys! So obviously walang masyadong ganap ngayong first day kasi pagod pa ako, ang dami pang masakit sa katawan ko. Actually dapat pupunta ako ng palengke pero bukas na lang. Nagpahinga, nag-food trip at nag-work lang ako today. Lang, bye-bye! Good morning, hanak ko. Hi, hanak ko. Laki naman ng house mo. Pwede ako mag-sleep dyan. Breakfast is ready. Coffee ako kasi kailangan ng pampagising at
nag-work. Sungit ng isa. Ang batang makulit andito sa araw. Na, diyan ka lang. Diyan lang ikaw. Papunta ako ngayon ng palengke and medyo mainit. It's already, I think, 10 a.m. Grabe, sobrang dami na nangyari. Nakatapos na ako ng edit ng vlog ko. Nakapaglatag na rin ako ng video para sa work ko. And it's just 10 a.m. Ayun, mamimili lang ako ng mga panregalo para bukas mag-exchange gift daw kami. Tapos, mga ilang kailangan pa sa bahay. Yung kailangan ko. Anyway, ayun lang. I'll see you sa palengke. Nabuta na tayo ng ulan. Pero nakuha ko na mga kailangan. Lunch time! Pritong alumahan. Si Bicolana girl, oh. Break lang muna ako from work. Pero habang nagbe-break, papakita ko sa inyo ang bahay ni Rosita. Pakita ko sa inyo yung bahay ng aking motherhood. Siyempre mag-start tayo sa labas. No, labas muna tayo. Ito yung main gate. Pero itong part na to. Ayan, itong garahe. Sa tita ko to. So, ayan. May mga space lang dyan na pwedeng taniman. Kasi super hilig ni tita sa mga halaman. Then naglagay lang sila ng ganyan para, ayan, sa sasakyan. Saka if ever pumunta yung family namin dito, meron kaming space para tambayan dito sa labas. Then, pagpasok mo dito, eto na ang bahay ni Rosita. Puro gate. Sobrang hilig nila sa gate. Kala mo talaga merong ginto sa loob. So, ito yung labas ni Mama. Andito si Hanako! Hanako! Ang aming baby number 1. Pinagawa din to ni Mama para sa kanya. Yan, pwede kang matulog, charot. Mamaya na yung loob. Marami lang nakasampay, pero ito yung kubo. Tambayan din namin to. Pag gusto namin dito, may mga spaces din sa halaman. Ito, pine tree. Pag lumaki siya, mas maganda. Ayun, papasok yan sa may dirty kitchen. Ito ang papuntang main entrance ng bahay ni Mama. Pag dinire-diretso mo to, panibagong gate na naman. Ay, ito, may back sa likod ng bahay. May space lang dyan kasi gusto daw nila magtanim ng, ewan ko kung anong itatanim nila dyan. And ito, space ulit ni tita. Kay tita ulit, puro halaman. Super daming halaman. Tas kubo. Meron ulit another kubo here, tambayan. Ayan, puro halaman. Kasi ito bago lang to, kakapatayo lang ni tita. CR siya. So, ito mga puno, more puno. And then, yan, tambayan nila. Ah, bakit ba ang sungit-sungit mo? Next natin. So, meron pang space. Hindi dito natatapos. Pag lalabas naman dito sa may gate na to, mga lupa na hindi pa natatayuan ng bahay. Ito naman, kay Ate Pen naman na lupa to. Dito, ang alagang baboy nila, tita. Nila Ate Pen. Hi, B1! Hi, B2! Hi! Hello! Bakit gulat na gulat kayo? Hello! So, si B1 yung maliit. Ayun. Ito si B2 yung mas malaki. More halaman. More tanim. Sobrang dami nilang tanim na halaman. Actually, yung huling punta ko rito, hindi ganito kalawak yung sakop nila. And hindi ganito kaayos. So,
yung mga kaibigan namin and mga kamag-anak namin in case na gusto nilang mamasyal dito. Mas malaki yung malalakaran nila. Balik tayo dito. At ito na ang ating tour sa loob ng bahay ni Rose. So pagpasok mo, karon, nagengkan lang ang aking maleta. Yan, lagayan ng shoes. Pati yung kay Simba corn. And dito sa side na to, yung sala ni Mama. Yan. And then, itong part na to, medyo magulo lang kasi dito ako nag-work kanina. Kainan. Tapos, ito yung ref. Parang indoor na lababo, kitchenette. So, ayan. Medyo magulo lang sa part na to kasi mga regalo namin. Tapos ito yung mini bar ni Mama. Pina-customize niya mismo to. Pati yung chairs. I don't know kung plano pa nila mag-add ng something dyan or ano. But last na punta ko, wala pa yan. So, bago lang to. And then here, parang lagayan lang naman kung ano-ano. Picture namin, graduation picture namin, Kuya, Papa 2. And then, for room number 1. Yeah, for room number 1. So, as in, super space lang talaga siya lagayan ng mga kama, ganyan. So, kapag ka may bisita, pwede mag-sleep dyan. Ito yung first CR. Yan. And then, second room. Again, ito mga gamit-gamit. Pero space lang ulit yan. Pwedeng tulugan kapag ka may bisita ulit. And then, pagdating dito, altar. And ang master's bedroom. Charan! Yan. Dito natutulog si Mama. And dito rin ako natutulog actually. Ayan, mga ano-ano lang yan. Anek-anek. Ito lang yung active na room. Kasi dito kami pareho natutulog ni Mama. And then may CR din siya dito. Dito rin kami naliligo pareho ni Mama. Yan. Ang kanyang CR. Pwede mag-zumba sa loob. Charis. Yan. And then, paglabas natin dito, puntahan naman natin yung dirty kitchen. Here is the dirty kitchen. Dito nagluluto si Rosita. Kahit yung sahig niya dito, may sariling tsinelas yan. Hindi mo pwedeng ipasok dito yung tsinelas mo sa panlabas. Araw-araw niyang winawalis yan. So, merong pangatlong CR dito. Pang ano lang to talaga actually. Pang mga labahan, gano'n, pang naglalabas si Mama. Yan. At least hindi kami mag-aagawan sa CR. Ito na po ang bahay ni Rosita. Na matagal niya nang pinangarap. Actually, I'm very happy na ng sariling bahay si Mama. And actually, sobrang swerte namin kasi meron kami ganitong bahay na pwede naming uwian kapag gusto namin magpahinga from Metro Manila, di ba? Honestly, ang daming magagandang pasyalan, beaches around Sorsogon na pwedeng puntahan, pwedeng pasyalan. And honestly, sobrang ganda dito kasi kung papansinin niyo yung lifestyle nila ngayon dito, very probinsya siya. Like as in, lalabas ka, tahimik, puro halaman, masarap yung hangin, pero hindi siya like totally isolated kasi malapit lang din yung bayan, which is yung pinuntahan ko kanina. Hindi ko lang masyadong na-videohan kasi nga ang dami kong bitbit. Kompleto lahat doon. Merong mga fast food, may mga grocery stores. Malayo lang yung SM, which is yung SM Sorsogon, but still, hindi siya totally isolated na area. Ang daming pwedeng pasyalan dito sa Sorsogon na pwede namin puntahan anytime kapag gusto namin mag-beach, gusto namin mag-hot spring, gusto namin, alam mo yun, ang magandang view. Ayun lang, lalabas ako para mag-merienda bago ulit bumalik sa pagtatrabaho.